Maligayang umaga sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Sa araw na ito, tayo ay magtitipon sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo upang magdala ng isang napakalakas at makapangyarihang panalangin na magdudulot ng tagumpay at pagpapala sa ating buhay. Ang panalangin na ito ay espesyal na inihanda para sa inyo, puno ng pag-asa, ng lakas at ng pangako ng Diyos na hindi kailanman pumapabigo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Alam kong marami sa atin ang gumigising tuwing umaga na may mga problema, mga alalahanin at mga hamon na tila walang solusyon. Ngunit ngayong araw na ito, nais kong ipaalala sa inyo na may Diyos tayong buhay, isang Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin at handang magbigay ng mga himala sa ating buhay. Ang panalangin na ating isasagawa ay hindi lamang simpleng mga salita, kundi isang makapangyarihang sandata na kayang magbago ng ating kapalaran, magbukas ng mga pintuan ng oportunidad at magdulot ng walang hanggang pagpapala. Sa loob ng video na ito, tayo ay sasamahan ng Panginoon sa isang malalim at makahulugang paglalakbay ng panalangin. Maririnig ninyo ang mga salitang magpapalakas ng inyong pananampalataya, magpapaalala sa inyo ng walang sawang pag-ibig ng Diyos at magbibigay inspirasyon upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay isang panalangin na nagmumula sa puso, na naglalayong magdulot ng pagbabago hindi lamang sa ating mga isipan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa at sa buong ating pagkatao. Kaya naman, hinihikayat ko kayong manatili hanggang sa katapusan ng video na ito. Makinig ng buong puso at hayaang ang bawat salita ay tumagos sa inyong espiritu. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong like sa video na ito bilang pagpapakita ng inyong suporta at pasasalamat. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya at sa lahat ng taong nangangailangan ng panalangin at pag-asa. Mag-iwan din ng inyong mga komento sa baba upang malaman namin kung paano kayo nakatulong ng panalangin na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, mangyaring pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng aming mga bagong panalangin at inspirasyonal na mga mensahe. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin dahil sa pamamagitan nito, mas maraming tao ang makakaring ng salita ng Diyos at makakaranas ng Kanyang pagpapala. Sa bawat like, share at subscription, tayo ay nakakatulong na ipalaganap ang mensahe ng pag-asa at pag-ibig ng ating Panginoon. Ngayon, maghanda na tayong lahat. Humandang buksan ang inyong mga puso, itaas ang inyong mga kamay sa langit at makiisa sa akin sa isang panalangin na magdudulot ng tagumpay at pagpapala mula sa ating Panginoong Hesus. Magsimula na tayo, Panginoon naming Hesukristo, sa simula ng bagong umaga na ito. Kami ay lumuhod sa iyong harapan upang hangarin ang iyong pagpapala at habag. Ikaw ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa aming madilim na landas. Ikaw ang buhay na tubig na nagbibigay buhay sa aming tuyong mga kaluluwa. Sa oras na ito ng panalangin, kami ay nagtitiwala na ang iyong kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng hamon at pagsubok na aming kinakaharap. Hayaan mo kaming magsimula ng araw na ito hindi sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa iyo. Ang aming mga kamay ay mahina, ngunit ang iyong mga kamay ay makapangyarihan. Ang aming mga puso ay nababalisa, ngunit ang iyong puso ay puno ng kapayapaan. Kaya nga ngayong umaga, kami ay dumadalangin ng buong tapang at pagtitiwala dahil alam naming ikaw ay hindi kailanman nagkukulang sa mga nananalig sa iyo. Ama naming makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa buhay na ito na aming tinatamasa. Bawat hininga na aming ginagawa ay patunay ng iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Salamat sa pagkakataong muling makita ang liwanag ng araw, sa pagkakataong marinig muli ang mga tinig ng aming mga mahal sa buhay.
at sa lahat ng pagpapalang walang sawang iyong ibinibigay. Ngunit Panginoon, alam naming ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Maraming beses kaming nahulog, maraming beses kaming nabigo, at maraming beses kaming nawalan ng pag-asa. Subalit sa kabila ng lahat, ikaw ay nananatiling tapat. Ikaw ay hindi kailanman nag-iwan sa amin sa gitna ng aming mga problema. Kaya ngayong umaga, kami ay nananalangin na patuloy mo kaming gabayan, protektahan at palaguin sa pananampalataya. O Diyos ng pagmamahal at awa, kami ay humihingi ng iyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Alam namin kami ay mga makasalanan na nangangailangan ng iyong habag. Maraming beses naming nilabag ang iyong mga utos. Maraming beses naming sinaktan ang aming kapwa. At maraming beses naming ipinagkait ang pagmamahal na dapat naming ibinigay. Ngunit dahil sa sakripisyo ng iyong anak na si Jesus, kami ay may pag-asa ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami ay nalilinis mula sa lahat ng kasamaan. Kaya nga ngayong umaga, kami ay lumalapit sa iyo, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. Hugasan mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga isipan, at gawing bago ang aming mga espiritu upang kami ay maging tunay na lingkod ng iyong kaharian. Panginoong Jesus, kami ay nananalangin para sa tagumpay ngayong araw na ito. Hindi ang tagumpay na batay sa pamantayan ng mundo, kundi ang tagumpay na batay sa iyong kalooban. Nais naming magtagumpay sa aming mga gawain, sa aming mga responsibilidad at sa lahat ng aming mga pagsisikap. Ngunit higit sa lahat, nais naming magtagumpay sa pagiging tapat sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay hindi sa dami ng aming mga yaman o sa taas ng aming mga posisyon, kundi sa lalim ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Kaya nga Panginoon, gabayan mo kami ngayong araw na ito. Buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon, alisin mo ang mga hadlang na pumipigil sa amin at gawing maayos ang lahat ng aming mga plano ayon sa iyong perpektong kalooban. Makapangyarihang Diyos, kami ay nananalangin din para sa aming mga pamilya. Pagpalain mo ang bawat miyembro ng aming tahanan. Protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan, sakit at peligro. Bigyan mo sila ng kalusugan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Pagkakaisa ang aming mga puso at isipan upang kami ay maging isang malakas na pamilya na nakatayo sa pundasyon ng pananampalataya at pagmamahal. Bigyan mo kami ng kahusayan sa pakikipag-usap sa isa't isa, ng pasensya sa aming mga pagkakamali, at ng pagpapatawad sa aming mga pagkukulang. Hayaan mo kaming maging instrumento ng iyong pag-ibig sa aming sariling tahanan, upang ang aming pamilya ay maging huwaran ng Kristiyanong pamumuhay sa aming komunidad. Panginoon, kami ay dumadalangin din para sa aming mga trabaho at kabuhayan. Alam naming ang buhay ay mahirap at ang mga pangangailangan ay marami. Ngunit naniniwala kami na ikaw ay nagbibigay ng lahat ng aming kinakailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Bigyan mo kami ng kahusayan sa aming mga tungkulin, ng karunungan sa aming mga desisyon at ng kasipagan sa aming mga gawain. Alisin mo ang kahirapan sa aming buhay. Buksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan at ibigay mo sa amin ang lakas na magpatuloy kahit sa gitna ng pagod at pagkapagod. Huwag mong hayaang kami ay mawalan ng pag-asa o sumuko sa harap ng mga hamon, kundi laging iparamdam sa amin na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. O Diyos na mapagmahal, kami ay nananalangin para sa aming mga kalusugan. Ikaw ang dakilang manggagamot na may kapangyarihang magpagaling ng lahat ng sakit. Kami ay dumalangin para sa mga may karamdaman sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan at sa aming komunidad. Gawing maayos ang kanilang mga katawan, palakasin ang kanilang mga resistensya at ibalik ang kanilang sigla at lakas.
Para naman sa mga walang sakit, kami ay nananalangin na ingatan mo sila at protektahan mula sa lahat ng karamdaman. Bigyan mo kami ng malusog na katawan upang kami ay makagawa ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Linisin mo ang aming mga sistema, palakasin ang aming mga buto at kalamnan, at gawing maayos ang lahat ng aming mga organs upang kami ay mabuhay ng mahabang panahon para sa iyong kaluwalhatian. Panginoong Hesus, kami ay nananalangin para sa aming mga pangarap at mga layunin. Bawat isa sa amin ay may mga pangarap sa buhay, mga ambisyon na nais naming makamit at mga layuning nais naming tuparin. Ngunit alam naming na walang matutupad sa lahat ng ito kung wala ang iyong pagpapala at paggabay. Kaya nga kami ay dumalangin na ikaw ay makisama sa amin sa pagtupad ng aming mga layunin. Kung ang aming mga pangarap ay sumasalamin sa iyong kalooban, pagpalain mo ito at gawing katotohanan. Ngunit kung ang aming mga pangarap ay lalayo sa amin sa iyo, baguhin mo ang aming mga puso at turuan kaming magkaroon ng mga pangarap na nakatuon sa iyong kaharian. Naway, ang lahat ng aming mga pagsisikap ay magbunga ng pagpapala hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa aming kapwa. Makapangyarihang Ama, kami ay nananalangin para sa aming mga relasyon sa ibang tao. Turuan mo kaming magmahal ng walang kondisyon, magpatawad ng walang hangganan, at maglingkod ng walang inaasahan kapalit. Alisin mo sa aming mga puso ang galit, inggit at pagkamuhi. Palitan mo ito ng pag-ibig, kabutihan at pagmamalasakit. Gawing mapagpakumbaba kami sa aming pakikitungo sa iba, mapagbigay sa aming mga yaman at talento, at mabait sa aming mga salita at gawa. Hayaan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan sa mundo na puno ng gulo at hidwaan. Naway sa pamamagitan ng aming buhay, maraming tao ang makakita ng iyong pag-ibig at makatagpo ng iyong liwanag. Diyos ng pag-asa, kami ay nananalangin para sa aming espiritual na paglaki. Turuan mo kaming manalangin ng may puso, magbasa ng banal na kasulatan, ng may pag-unawa at mamuhay ayon sa iyong mga tuntunin. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa mga panahon ng pagsubok. Pagyakapin mo kami sa mga sandaling nalulumbay kami at gabayan mo kami sa mga panahon ng kalituhan at pagdududa. Huwag mong hayaang kami ay lumayo sa iyo o makalimot sa iyong mga ginawa sa amin. Laging iparamdam sa amin ang iyong presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kadakilaan at ng iyong walang sawang pag-ibig sa sangkatauhan. Panginoon, kami ay dumadalangin para sa aming bansa at sa buong mundo. Pagpalain mo ang aming mga lider at bigyan sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon na makakapagbigay ng kapakanan sa lahat. Alisin mo ang katiwalian, kawalan ng katarungan at lahat ng kasamaan na sumisira sa aming lipunan. Dalhin mo ang kapayapaan sa mga lugar na may gera, pagkain sa mga lugar na may tagutom, at pag-asa sa mga lugar na puno ng kawalan ng pag-asa. Naway ang iyong kaharian ay dumating sa lupa tulad ng nasa langit. Gawing mas mabuti ang mundo sa pamamagitan ng aming mga maliit na gawa ng kabutihan at pagmamahal. Hayaan mo kaming maging bahagi ng iyong misyon na magdala ng kaligtasan at pagbabago sa sangkatauhan. Mahal naming Jesus, kami ay nananalangin para sa lakas at tibay ng loob. Alam naming ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga pagsubok na lampas sa aming kakayahan. Maaaring may mga bagay na hindi namin inaasahan, mga sitwasyon na mahirap harapin at mga desisyong mahirap gawin. Ngunit naniniwala kami na kasama ka namin sa lahat ng ito. Ikaw ang aming kalasag at sandata, ang aming lakas at kanlungan. Kaya nga kami ay hindi matatakot kahit ang mga bundok ay gumuho o ang mga dagat ay umalon. Sa iyo kami ay ligtas, sa iyo kami ay protektado,
at sa iyo kami ay palaging may pag-asa. Palakasin mo ang aming mga tuhod na nanlalambot at itaguyod mo ang aming mga kamay na nanghihina. O Panginoong dakila, kami ay nananalangin para sa mga taong nangangailangan ng iyong tulong. Sa mga nawalan ng trabaho, bigyan mo sila ng bagong pagkakataon. Sa mga may sakit, pagalingin mo sila. Sa mga nalulungkot, aliwin mo sila. Sa mga naliligaw, gabayan mo sila pabalik sa tamang landas. Gawing instrumento kami ng iyong pag-ibig sa kanila. Bigyan mo kami ng pusong bukas upang makiramay sa kanilang mga hirap, ng mga kamay na handa na tumulong at ng mga bibig na magsasalita ng mga salitang nakakalakas ng loob. Naway sa pamamagitan namin, maraming tao ang makaranas ng iyong awa at pagmamahal. Diyos na walang hanggan, kami ay nananalangin para sa aming kinabukasan. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin bukas, sa susunod na linggo o sa susunod na taon. Ngunit alam naming ikaw ay nakahanda na para sa amin ng mga plano na puno ng pag-asa at kinabukasan. Kaya nga kami ay hindi mag-aalala o mababalisa. Inilalagay namin sa iyong mga kamay ang aming lahat, ang aming mga pangarap, mga plano, mga takot at mga pag-asa. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa iyo nagsisimula ang lahat at sa iyo rin nagtatapos. Kaya nga walang dapat ikabahala ang aming mga puso dahil alam naming ang aming kinabukasan ay ligtas sa iyong mga kamay. Panginoong Hesus, sa pagtatapos ng bahaging ito ng aming panalangin, kami ay nagpapasalamat muli sa iyo. Salamat sa pagkakataong makausap ka, sa pagkakataong ibuhos sa iyo ang aming mga dalangin, at sa katiyakan na ikaw ay nakikinig at tumutugon. Kami ay nagtitiwala na ang araw na ito ay magiging maganda dahil ikaw ay kasama namin. Kami ay nagtitiwala na ang lahat ng aming mga panalangin ay dinirinig mo at tutuparin mo sa iyong takdang oras. Pagpalain mo kami ngayong umaga, sa tanghali at sa gabi. Samahan mo kami sa bawat hakbang, sa bawat gawa at sa bawat desisyon. Naway ang aming buhay ay palaging magbigay ng papuri at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, habang tayo ay nagtatapos ng panalangin ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang panalangin ay hindi nagtatapos dito sa video na ito. Ang panalangin ay isang patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, isang walang hanggang pag-uusap na nagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. Ngunit bago tayo tuluyang magwakas, mayroon akong mahalagang kahilingan sa inyong lahat, isang kahilingang magdudulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa inyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng maraming tao na nangangailangan ng pag-asa at panalangin. Una sa lahat, hinihiling ko sa inyong lahat na pindutin ang pindutang gustay o ang like button sa video na ito. Alam kong ito ay parang isang simpleng aksyon lamang, ngunit ang bawat pag-click na ito ay may malaking kahulugan. Sa pamamagitan ng inyong pag-like, kayo ay tumutulong na ipakalat ang mensahe ng panalangin ito sa mas maraming tao. Ang algorithm ng social media ay gumagana sa paraang kapag maraming tao ang nag-like at nag-engage sa isang video, mas maraming tao ang makakakita nito. Ibig sabihin, ang inyong simpleng kilos na yan ay maaaring maging daan upang libu-libong tao pa ang makarinig ng salita ng Diyos, makaramdam ng Kanyang presensya at makatanggap ng pagpapala mula sa Kanya. Hindi ito tungkol sa numero o sa popularity, kundi tungkol sa misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo at ang kapangyarihan ng panalangin sa buong mundo. Pangalawa, nais kong hilingin sa inyo na ibahagi ninyo ang video na ito. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kasamahan sa trabaho at sa lahat ng taong nakakakilala ninyo na nangangailangan ng panalangin at ng pag-asa. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga grupo,
sa social media, sa inyong mga chat groups, at sa lahat ng platform na inyong ginagamit. Isipin ninyo kung gaano karaming tao ang ngayong araw na ito ay gumigising na walang pag-asa, na puno ng kalungkutan at na hindi alam kung saan huhugot ng lakas. Ang video na ito ay maaaring maging sagot sa kanilang mga panalangin. Ang video na ito ay maaaring maging instrumento ng Diyos upang baguhin ang kanilang buhay. Kaya nga, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito. Ang bawat share ay isang pagkilos ng pag-ibig, isang pagpapakita na kayo ay may malasakit sa inyong kapwa, at isang pagsunod sa utos ng Panginoon na magmahalan tayo at magtulungan sa ating espiritual na paglalakbay. Pangatlo, nais kong anyayahan kayong lahat na mag-iwan ng inyong mga pedido de oração, ang inyong mga kahilingan sa panalangin sa comment section sa ibaba. Huwag kayong mahiya o matakot na ibahagi ang inyong mga pangangailangan, ang inyong mga problema, at ang inyong mga hiling. Ang seksyon ng komento ay hindi lamang isang lugar para sa feedback, kundi isang banal na espasyo kung saan tayo ay nagkakaisa sa panalangin. Magtulungan tayo bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Kapag kayo ay nag-iwan ng inyong kahilingan, hindi kayo nag-iisa. Maraming kapatid sa pananampalataya ang magdarasal para sa inyo, magdadasal kasama ninyo at magmamanifest ng mga milagro ng Diyos sa inyong buhay. Ang kapangyarihan ng sama-samang panalangin ay walang kapantay. Sinabi ng ating Panginoon na kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, doon siya ay nasa gitna nila. At habang kayo ay nag-iiwan ng inyong mga komento, nais kong mag-suggest ng isang panalangin na maaari ninyong isulat bilang pagpapahayag ng inyong pananampalataya. Maaari ninyong isulat, Panginoon, sa umaga na ito, ako ay tumatawag para sa isang himala. O kaya naman, naniniwala ako na ang taon na ito ay taon ng pagpapala at tagumpay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang simpleng komento. Ang mga salitang ito ay deklarasyon ng pananampalataya, proklamasyon ng inyong pagtitiwala sa Diyos, at paghahayag ng inyong paniniwala na ang Diyos ay gumagawa at patuloy na gagawa ng mga himala sa inyong buhay. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa bibig at ang inyong mga salita ay may kapangyarihan na lumikha ng realidad ayon sa kalooban ng Diyos. Ika-4, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, lubos kong hinihiling na gawin ninyo ito ngayon. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang kayo ay mabigyan ng notification sa tuwing may bagong video kami. Bakit ito mahalaga? Dahil ang channel na ito ay hindi lamang isang ordinaryong channel sa social media. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan, isang tolda ng panalangin na palaging bukas para sa lahat. Dito, kayo ay makakakita ng mga panalangin na magpapalakas ng inyong pananampalataya, mga mensahe na magbibigay inspirasyon sa inyong buhay, at mga salita ng Diyos na magdadala sa inyo ng kapayapaan at pag-asa. Sa pamamagitan ng inyong subscription, kayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking pamilya, isang komunidad ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa panalangin at sa paglilingkod sa Panginoon. Nais ko ring ipaalala sa inyo na ang bawat video na inilalabas namin ay resulta ng dedikasyon, ng panalangin at ng pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang bawat salita ay pinag-isipan ng mabuti. Ang bawat panalangin ay isinulat na may puso, at ang bawat mensahe ay may layuning magdala ng pagbabago sa inyong buhay. Kaya nga, ang inyong suporta ay napakahalaga sa amin. Ang inyong mga like, share, comment at subscription ay hindi lamang tumutulong sa channel na lumaki, kundi higit sa lahat, tumutulong na marating ang mas maraming kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. Sa bawat tao na manunood ng video na ito, may posibilidad na mabago ang kanilang buhay, na makahanap sila ng solusyon sa kanilang mga problema, at na makaranas ng presensya at kapangyarihan ng Diyos.
Mga kapatid, ang channel na ito ay isang tolda ng panalangin na hindi kailanman nagsasara. Maaari kayong bumalik dito anumang oras, kahit sa gitna ng gabi, kahit sa oras ng inyong pinakamalalim na kalungkutan o pinakamataas na kagalakan. Dito, kayo ay palaging tinatanggap, palaging pinakikinggan at palaging pinagdarasalan. Ito ay isang lugar kung saan ang Diyos ay nag-aabang upang makipagtagpo sa inyo, upang marinig ang inyong mga tinig at upang tugunan ang inyong mga panalangin. Kaya nga gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay ang pagbisita dito. Gawing parte ng inyong morning routine o evening routine ang pakikinig sa mga panalangin at mensahe na inihahanda namin para sa inyo. At ngayon, sa pagtatapos ng taon at pagsisimula ng bagong taon, nais kong batiin kayong lahat ng isang maligayang bagong taon. Ang taong 2026 ay magiging taon ng mga pagpapala, taon ng mga himala, at taon ng mga tagumpay. Naniniwala ako ng buong puso na ang Diyos ay may mga napakagandang plano para sa bawat isa sa atin. Ang taong ito ay magiging taon kung saan makikita ninyo ang mga bunga ng inyong pagsisikap, ang kasagutan sa inyong mga panalangin, at ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa inyong buhay. Dalangin ko na magdala ang Diyos ng kapayapaan sa buong mundo, sa ating minamahal na bansang Pilipinas, at sa bawat puso ng mga taong nakakaranas ng kaguluhan at takot. Naway ang taong ito ay maging taon ng pagkakaisa, ng pag-ibig at ng pag-asa para sa lahat. Ngunit bago tayo tuluyang magwakas, samahan ninyo ako sa isang ama namin at isang aba, Ginoong Maria. Ang mga panalangin ito ay mga pundasyon ng ating pananampalataya, mga panalangin na itinuro mismo ng ating Panginoon at ng ating Inang Maria. Magsama-sama tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami na ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Mga minamahal kong kapatid, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwanan. Lahat ng kanyang mga pangako ay oo at amen sa kanya. Kaya nga, magtiwala kayo. Magpatuloy kayo sa pananampalataya. Huwag kayong sumuko kahit gaano pa kahirap ang inyong pinagdadaanan. Ang madilim na gabi ay lilipas at darating ang umaga na puno ng liwanag at pag-asa. Ang inyong mga luha ay magiging tawa. Ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan at ang inyong mga problema ay magiging patotoo ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Kami ay palaging nandito para sa inyo, nagdarasal kasama ninyo at naniniwala sa mga himala na gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Huwag kalimutang bumalik sa channel na ito para sa mas maraming panalangin at inspirasyon. At laging tandaan na kayo ay mahal ng Diyos ng walang kondisyon at walang hangganan. At sa ngayon tayong lahat na nagtipon dito sa panalangin na ito, nag-iwan kami ng ating mga puso sa harapan ng altar ng Diyos. Kami ay nananatili at mananatiling magkakasama sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos ngayong araw at magpakailanman.